Good morning, Philippines! Masiglang bumangon ang dalagang si Yuna Park Jimenez sa kanyang pang-isahang higaan. Likas na sa kanyang pagiging masiyahin. Wala siyang palya sa pagbati sa sariling bansa tuwing gumigising sa umaga. Naniniwala kasi siyang kapag sinimulan mo ng masaya't masiglang umaga, ay tatagal yun hanggang matapos ang araw. 25 taon na siyang ganito. Tapos siya sa kursong kulinary pero imbis na magtrabaho sa mga food companies at mga restaurant, ay mas pinili niyang tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya na minanapan ng mga magulang niya sa kanilang lolo na isang purong Koreano. Marami na rin siyang naidagdag sa kanilang menu na talaga namang hinahanap-hanap ng mga customers nila. Nag-inat siya't binuksan ng bintana ng kanyang kwarto. Ang ganda ng panahon ngayon. Lord, sana dagsain nawa kami ng mga customers. Magkadao pang palad na hiling niya. Okay, trabaho na. Anya, pumasok na siya ng banyo at ginawang morning routine. Matapos masigurong mabango at malinis na ang kanyang sarili, ay bumaba na siya. Good morning, Ma. Good morning pa. Good morning din sa'yo, bunso. Masigla niyang bati sa pamilya. Nasa hapag ang mga ito at naghahanda ng kanilang agahan. Naku, gising na ang magandang prinsesa namin. Good morning din sa'yo. Tara na't makakain na tayo. Weekend kaya't marami-rami ang customers panigurado. Araw pa naman ngayon ng Sabado. Sahod na mga manggagawa at syempre, kapag sahod ay may manok na handa sa lamesa. Anang-ginang na siyang ina ng dalaga. Ngiti lang ang naging tugon ni Yuna sa ina. Naupo na ito't sinundan naman sila. Saglit lang silang nagpasalamat sa grasyang kanilang pinagsasaluhan bago kumain. Siya nga pala anak, mayroon na palang nakabili sa malaking bahay dyan sa unahan natin. Binata raw at gwapo. Ang kaso ay ubod naman ng gaspang ang ugali. Umpisa ni Yula. Saan mo naman nalaman ng chismis na yan, mahal? Ang ama ni Yuna na si Ginoong Marco na napapangiti na lamang sa asawang palaging merong nasasagap na balita. Gayong hindi naman ito halos nakalalabas dahil sa pagiging busy nila sa kanilang pinatatakbong negosyo na hindi nila kailanman pinalitan ng pangalang nakasanayan na ng mga mamimili. Ang manok ni Mr. Park. Yun ang nasa harapan ng kanilang kainan. O edi syempre sa mga suki natin dito. Kinikwento nila sa akin kanina. Dinalhan daw nila ng pagkain bilang pagwe-welcome. Ang kaso hindi man lang daw kinuha. Inisnab lang daw sila. Sagot ni Yula sa asawa. Ma, kanya-kanyang ugali naman kasi ang tao. Kanya-kanyang preferences din tayo. Wala na po tayong magagawa kung masungit nga ang bagong may-ari ng malaking bahay dyan sa unahan. Malay po natin kung may pinagdadaanan lang pala yung tao kahit masungit. Baka na-misinterpret lang po nila yung tao. Paliwanag niya. Hindi niya kasi gusto ang ganoon na unang tagpo pa lang, hinuhusgahan na kagad yung tao. Siya nga naman mahal. Baka nga may pinagdadaanan lang. Pagsang-ayon naman ni Marcos sa panganay na anak. Judgmental ka na rin mama katulad nila eh. Huwag ka na kasing nakikichismis. Hindi kaya maganda. Dagdag naman ni Jadon. Oo na. O shit, kumain na tayo dahil marami pa tayong gagawin. Sumusukong wika ng ginang. Akma na sana silang susubo na may pumasok. Si Liza, ang matalik na kaibigan ni Yuna. Mayaman ang pamilya ng dalaga, ngunit mas pinipili nitong mamuhay ng simple. Palagi itong pumupunta sa bahay nila Yuna para makikain. Palibhas ay wala ng ina kaya't gustong-gusto mga luto ng ina ng kaibigan. Good morning, Family Jimenez! Tada! May dala akong pagkain. Pinaunlakan ni Liza ang sarili na maupo sa komedor. Naupo ito sa tabi ni Yuna. Good morning, my pretty best friend. Pinisil nitong mamula-mulang pisngi ng kaibigan na ikinanguso nito. Lalawlaw na yung pisngi ko sa'yo eh. Wala kang palya sa pagpisil. Reklamo niya sa kaibigan. Sorry na. Ang lambot kasi kaya ang sarap pisilin. Hinging paumanhin ito. Binati din si Liza ng pamilya ni Yuna. Si Jadon na ang kumuha ng pinggan at kutsara para sa kaibigan ng kanyang ate. Thanks, Jadon.
Ani Liza nang ibigay sa kanya ang kinuhang pinggan at kutsara ng binatilyong kapatid ng kaibigan. Walang anuman, Ate Liza. Naupo na ito't nakisandok na rin sa pagkaing dala ng dalaga. Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon, Iha? Tanong ni Yula. Nilagyan ito ng pagkain ng pinggan ng dalaga na ikinangiti naman ito. Meron po. Ang kaso, nagkasagutan kami ni Dad. Gusto niya na naman kasi akong ipa-blind date. Ayoko nga po at napapagod na ako. Tsaka gusto ko yung lalaking mamahalin ko talaga. Hindi yung lalaking gusto lang ni Dad para sa akin. Dahil lang pantay ang estado ng buhay sa amin. Ayoko na po nung ganun kaya nag-alis sa balutan na ako. Feeling ko rin po kasi wala akong kalayaan kapag nasa mansyon ako. Kwento nito. Nakuha naman ito ang simpatsya ng pamilya. Tita. Kaya rin po talaga ako dumiretso dito kasi, makikiusap po sana ako na kung pwede ba muna akong magstay dito ng mga ilang araw hanggang sa makahanap na po ako ng apartment. Nahihiyang sambit nito sa tunay na sadya. Nagkatinginan naman ang mag-asawa, kasunod nun ng pagngiti ng mga ito sa dalagang naglayas. Wala namang problema, Iha. Huwag mo lang sanang patitigasin ang puso mo sa daddy mo. Wala namang kasing magulang ang gustong mapasama ang mga anak nila. Anang ginang. Opo, salamat po tita. Anito, ipinagpatuloy nilang pagkain ng agahan hanggang sa matapos silang lahat. Sina Yuna at Liza nang naghugas sa mga pinagkainan dahil ang mag-asawa at si Jadon ay inasikaso ng unang order sa umagang to. May mga truck na nasa labas ng malaking bahay dyan sa unahan ah. May nakabili na ba doon? Kuryosong tanong ni Liza. Ito na ang nagpapatuyo ng mga hinugasan habang si Yuna naman nagpupunas ng mesa. Oo, kay nanay ko lang din nalaman. Sagot niya, wala sa himig ang interes. Kamusta naman ba? Nakita mo na? Nakilala mo? Tumabi ito sa kanya at atat na naghintay sa kanyang sagot. Ang kaso, kibit-balikat lang ibinigay niyang tugon. Ay, ano ba yan? Ano nga, kwentuhan mo ko. Pamimilit nito. Wala akong maikukwento kasi wala naman akong alam pa dun sa taong nakabili ng bahay. Tsaka, kilala mo naman ako eh. Hindi likas sa akin ang makisagap ng balita para lang may maikwento sa'yo o sa iba. Giit niya. Napaungos naman si Liza. Ikaw, anong plano mo? Naglayas ka so umalis ka rin pati sa kumpanya nyo? Sa bahay lang naman ako umalis at saka hindi ko magagawang iwanan ng trabaho ko sa kumpanya no. Maraming umaasa sa akin. Tsaka hindi ko rin ugaling dalhin sa trabaho ang nagiging problema ko dito sa labas. Paliwanag nito. Napatangu-tangu naman siya. May napupusuan ka na bang apartment? Hindi naman sa ayaw kita rito. Napakaliit lang ng kwarto ko no. Sakto lang talaga para sa isang tao. Nag-aalala ako na baka mahirapan ka lalo't tuldok lang ang kwarto ko kumpara dun sa kwarto mo. Hindi ka magiging komportable. Anya, kinuha niya ng apron at naglagay na ng hairnet at plastic gloves dahil magmamarinate na siya ng mga manok. May nakita na ako. Actually, pupuntahan ko siya mamaya eh. Nagustuhan ko dahil malapit lang yun dito sa inyo. Kapag nakuha ko yung apartment na yun, tulungan mo kong mamili ng stocks ah. Magiliw na sagot ni Liza. Tulad niya ay naglagay rin to ng apron at hairnet. Oo naman. Nakangiting sagot niya. Hindi na sila nakapagbukas pa ng usapin dahil sunod-sunod na ang pagdating ng mga customers. May mga idiniliver na rin sa Jadon kaya talagang aligaga silang lahat. Anak, ikaw na nga maghatid nitong order noong bagong may-ari ng bahay dyan sa unahan. Abay kanina pa yung kapatid mo na umalis hanggang ngayon wala pa rin. 3 klase ng putahe ang ibinigay ni Marcos sa anak. Gulat naman si Yuna dahil umorder sa kanilang bagong makakasama nila sa kanilang lugar. O sige po. Kinuha niya ng plastic at inalis na muna ang apron, maging ang hairnet. Ilang hakbang lang naman ang pagitan ng bahay na iyon sa pwesto nila. Kaya't hindi niya na kailangan gumamit pa ng motor na ginagamit niya sa pagde-deliver. 3 beses niyang pinindot ang doorbell. Nang sa wakas ay makarating sa mansyon. Tao po! Nandito na po yung order nyo, ma'am, sir.
Nilalakasan niya ng boses dahil kanina pa siyang pindot ng pindot sa doorbell na yon, pero wala man lang nagbubukas ng gate. Mukhang walang tao pero bakit naman nag-order pa? Napapakamot ulong reklamo niya. Handa na sana siyang umalis nang sakto namang bumukas ang gate at iniluwano ng isang matangkad na lalaki na merong asul na mga mata at perpektong hulman ng katawan. Malinis ang gupit ng buhok nito samantalang ang mga matay sinlamig ng yelo kung tumingin. Ni wala kang makikita ni isang emosyon doon. Lihim na napalunok si Yuna. Marami naman na siyang nakitang mga gwapo ngunit ang taglay na kakisigan ng kaharap niya ay hindi maihahalin tulad sa iba. Napakalakas ng dating at karisma nito. Hindi, mas gwapo pa rin yung best friend ko. Kontra ng isipan niya. Ang lalaking tinutukoy nito ay ang lihim niyang minamahal simula pa nung high school sila. Si John Rick Baldoza. Kontento na siya sa ganoon dahil ayaw niyang masirang pagkakaibigang meron sila. Isa pa'y merong iniibig ang lalaki at hindi siya yon. Ano pangalan mo? Baritono ang boses na tanong ni Liam. Naituro pa ni Yuna ang sarili upang siguraduhin siya ang tinatanong ng binata. Ako? Bakit? Kailangan pa ba? Taka niyang tanong rito. Hindi ako tumatanggap ng pagkain lalo na sa hindi ko man lang kilala. Seryosong sambit ng binata. Kaya pala hindi mo tinanggap yung mga bigay sa'yo ng kapitbahay kasi hindi mo sila kilala. Bubulong-bulong niyang sabi. Napakunot noon naman ng lalaki kaya't umayos siya ng tayo't nagpakilala. Ako nga pala si Yuna. Naglahad siya ng kamay ang kaso ay tinignan lamang yun ng lalaki. Kaya't nahihiya niya na lang yung binawi. Heto na nga pala yung order mo. Masarap yan. Iniabot niya na rito ang in-order nito na kinuha naman ito agad. Nagpakilala na ako sa iyo Baka naman pwede ka rin magpakilala. Nakangiting anya. Liam Matsunaga. Kaswal na pakilala nito sa kanya. Tumangutango naman siya bago sipatin ang oras na suot niyang relo na nabili niya lang ng 200 sa sentro. O sige na, magpapaalam na ako Liam Marami pa kasing kailangan tapusin. Enjoy your meal, our new neighbor. Nagpaalam na siya sa pang-10 customer na nag-order sa kanila ngayong umaga. Lord, thank you po. Sa dami ng benta ngayon, solve na ang problema namin sa pang-tuition ni Jadon. Taimtim na pasasalamat niya habang naglalakad pa uwi. Oh, anak, kamusta? Sinungitan ka rin ba ng bagong salta dito sa atin? Salubong kagad ng kanyang ina, pagkapasok niya pa lang. Likas na yata sa kanyang pagiging seryoso, pero maayos naman po siya. Sagot niya, o sige nanay, kailangan ko pang tapusin yung naudlot yung ginagawa sa kusina Paalam niya. Tingin mo ba type ng mayamang lalaki na yon ang anak natin? Hindi tinanggihan yung pagkain Nguso ni Yula sa asawa ng lapitan nito. Umungos naman si Marco. Nag-order yung tao. Malamang tatanggapin yung pagkain. Ikaw talaga mahal. Ang dami-dami mong issue sa buhay. Magtrabaho na nga lang tayo. Inakbayan na lamang ni Marco ang asawa at iginiyato sa mga lamesang merong ligpitin. Sa kabilang banda ay nakatitig lamang si Liam sa in-order na pagkain ng kanyang sekretarya. Wala siyang ganang maghanda ng sariling pagkain, kaya't nag-order na lamang siya. Oh, hindi mo ba kakainin yan? Tanong ni Tyrone, ang sekretarya at kaibigan ni Liam. Yung babae kanina, sa tingin mo ba papayag siyang maging asawa ko? Sa tanong niya'y namilog ang mga mata ni Tyrone. Ano? Gulat na bulalas ng kaibigan. Ano namang pumasok sa iyo't naisipan mong itali ang sarili mo sa babaeng nakilala mo lang naman ngayon? Nagsasawa na ako sa mga isiniset na blind dates ni Mom. Nauubos ang oras ko sa kanila. Hindi ko naman mapahindian dahil kilala mo naman si Mom. Hindi yun pumapayag na hindi masunod ang gusto. I'm tired of it. Kaya ako naisip na kumuha ng babae na pwede kong bayaran upang maging asawa sa papel. Hindi pwedeng nobya-nobya lang dahil mayroong posibilidad na mabuko ako. Mahabang salaysay niya. Saglit namang napaisip ang kaibigan. Kalaunan ay sumang-ayon sa kanya.
Kahit naman kasi tumutol si Tyrone ay hindi naman si Leah makikinig. Lalo't mukhang buo na ang plano nito. Mukhang mahirap yan pero sige, subukan mo. Nakasuportang wika ni Tyrone. Kinuha na ni Liam ang mga pagkain at isa-isa yung tinikman. Maayos at pasok sa panlasa niya. Tyrone, asikasuhin mo ang magiging contract marriage namin ng babaeng yun. Alamin mo na rin ang buong detalye ng pagkatao niya at kung ano mga maaaring maging dahilan ng pagpayag niya sa alok na ibibigay ko. Maotoridad niyang utos matapos nilang kumain. Yes sir. Tipid dong yumuko sa kanya bago umalis. Naiwan naman siyang napapahalukip-kip habang iniisip ang mga maaaring gawin hanggang sa mabulabog siya ng isang tawag. Mom. Pagod na bungad niya kaagad nang sagutin ang tawag ng ina. Tumawag sa akin si Samantha at sinabing hindi ka raw pumunta sa ipinreserve kong restaurant para sa inyo. Ano bang kalokohan to, Liam, ha? Nag-usap tayo, hindi ba? Ano't hindi ka sumipot? Nailayo niya ang cellphone sa tenga dahil sa lakas ng boses ng kanyang ina. Parang kaharap niya lang ito. Napapabugan na lang siya tuloy ng hangin. Mom, please, tama na sa mga pa-blind dates niyo. I'm so tired of your commands. Hayaan niyo akong maghanap ng babaeng gugustuhin kong talaga. Hindi yung mga babaeng gusto niyo lang para sa akin. Nagtitimping katwiran niya. Rinig niyang pagbuga ng hangin ng ina bago ito sumagot. Kung noon mo pa sana yan ginawa, hindi na sana kita itutulak pa sa iba. Bring me your woman bago pa matapos ang buwang ito. Dahil kung hindi mo pa rin ako mabibigyan ng daughter-in-law, ay talagang papalitan na kita sa pwesto. Giovanni won't hesitate na palitan ka sa pwesto. Alam mo yan? Yun na ang ultimatum ni Rebecca sa panganay na anak. Ang totoo, walang hilig sa pagnenegosyo ang bunsong anak na si Giovanni dahil nasa puso nitong pagtulong sa mga taong higit na nangangailangan ng agarang lunas sa mga dinaramdam na sakit sa iba't ibang parte ng katawan. Ginawa lang talagang panakot ni Rebecca ang bunsong anak nang sa ganun ay magkaroon na ng makakasama sa buhay ang panganay na wala ng ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho. Gusto lang naman ng ginang na sumaya naman ang anak kasamang babaeng mamahalin nito. You'll meet her soon, Mom. Anya, at ibinaba na ang linya. Tumayo siya tsaka lumapit sa may balkonahe kung saan kita niya ang kainan. Lalong-lalo na ang dalagang nagtatapon ng mga basura sa humintong truck ng mga basura. Unang kita niya palang sa dalaga, ay alam niya na ang makakatulong to sa kanya. Nakikita niyang matayog nitong pangarap para sa pamilya, kaya't nagkaroon siya ng ideya na bayaran to upang gawing asawa sa papel. Nawala na ang dalaga doon ngunit naroon pa rin ang mga mata niya. Nahilot niya lang ang pagitan ng matangos niyang ilong tsaka humalukip-kip. Sinipat niya ang oras sa suot na relos. Wala siyang trabaho sa araw na ito dahil inireschedule ng kanyang ina ang lahat ng appointments at meeting niya na dapat ay para sa araw na ito. Meron sanang ipepresent na bagong produkto ang food department sa araw na ito. Ang kaso nang dahil sa blind date na ang kanyang ina ang may pakana ay nalipat yun sa ibang araw. Namunsa siya't minabuting pumasok na sa loob. Mahina siyang nagpakawala ng hangin bago buting tingin ng mga dapat buting tingin. Maayos naman na ang mansyon dahil matagal niya nang ipinarenovate sa kinuhang interior designer bago pa man siya dumating. Ang mansyon ay ipinagbili sa kanya ng mag-asawang investors nila noong unang tayo pa lamang ng kanilang kumpanya na ngayon ay nag-migrate na sa Canada. Walang anak ni walang kamag-anak ang mag-asawa kaya't minabuti nilang ipagbili ang mansyon sa kanya. Pinawi niya ang bubutil-butil na pawis sa noon nang matapos ang painting. Ang art ay walang mukha ngunit hulma yun ng isang babae. Hindi niya idinidisplay ang mga obrang gawa. Bagkus ay iniiimbak lamang yun sa art room ng mansyon. Stress reliever niya kasi talaga ang pagpipinta. Hapon na rin kaya't minabuti niya ng maghanda ng hapunan. Hindi niya kailangan ng katulong dahil magaling siya sa kahit na anong bagay. Liban lamang sa isa. At iyon ay ang pag-ibig. Dahil hindi pa kailanman tumibok ang puso niya para sa isang babae. Saktong pagkatapos niya dumating na rin si Tyrone at bit-bit na nito ang lahat ng ipinag-uutos niya. Good job!
Have a seat. Samahan mo na akong kumain. Alok niya rito. Hindi naman na tumanggi pa si Tyrone dahil gutom na rin to. Paano mo siya i-approach? Sa kalagitnaan ng pagkain ay tanong ni Tyrone dahil curious to sa kung ano man ang magiging hakbang niya. Formal ko siyang alokin na maging asawa ko sa papel. Kaswal niya na lamang nasagot. Tutumbasan mo ba ng malaking halaga? Tanong pa ni Tyrone. Ibinaba niya na muna ang kutsara at tinidor. Tsaka sinalubong ang tingin ng nagtatanong na kaibigan. Wala nang libre sa panahon ngayon. Isa pa, dapat lang natumbasan ko ang alok na ibibigay ko sa kanya. Lalo't matatali siya sa akin. Sagot niya. Hindi naman na nagtanong pang muli ang kaibigan at tahimik lang na kumain. Kinabukasan ay maaga muling bumangon si Yuna. Marami na naman ang customer pero mas marami ang nag-order sa kanila online. Kaya't paruot parito sila ng kapatid sa pagde-deliver. Nakakapagod ate. Hindi ni Jadon mapigilan ng hindi pagdaing. Lalo't 10 beses na silang nagde-deliver. Pauwi na sila sa kanilang bahay sakay ng scooter na si Yuna ang nagdadrive. Normal lang naman ang mapagod. Magpasalamat ka na lang dahil nakakaramdam pa tayo ng pagod. Kasi kapag hindi na natin yung nararamdaman, ibig sabihin, pantay na ang mga paa natin. Hingang malalim na lang kapag napapagod at tumingala, tsaka sa kanya humingi ng kalakasan. Ala siya, nagiging malalim na naman. Nagkibit balikat na lamang si Yuna. Malapit na sila sa kanilang bahay nang mangunot ang kanilang mga noo. Bakit may ambulansya dyan? May customer kayang hinimatay? Kuryosong wika ni Jadon. Hindi naman si Yuna sumagot dahil sa kabang biglang bumalot sa kanya. Dali-dali na silang bumaba nang maiparada nilang scooter sa paradahan nito. Nakisiksik sila doon at bumungad sa kanila ang amang isinasakay na sa ambulansya. Ma, ano pong nangyari? Puno ng takot at pag-aalalang lumapit si Yuna sa umiiyak na ina. Inatake ang papa mo, anak. Kayo na munang bahala dito, ha? Magsara na kayo at sumunod kayo sa amin ng papa mo sa ospital. Anang ginang at sunod nang pumasok sa loob ng ambulansya upang samahan at suportahan ang asawa ngayon ay wala nang malay. Jadon, magligpit ka na, bilisan mo. Mabilis na utos ni Yuna sa kapatid. Agad namang sumunod si Jadon nang nawala na sa patingin nila ang ambulansya. Magsasarado na po kami, pasensya na po ah. Hinging paumanhin niya dahil may ilang mga customers pang nagsisidatingan. Ilang minuto rin bago tuluyang natapos ang ilang kumakain. Bago magligpit ay isinarado na muna nila ang kainan nang wala nang pumasok. Natapos na si Yuna sa pagsilid ng mga kakailanganing gamit sa malaking bag. Binitbit niya na rin ang mga importanteng papeles, pati na ang ipon niya sakaling kailanganin. Jadon, tara na! Lumabas na sila at kaagad na sumunod sa ospital. Ilang minuto lang ay narating na nila ang St. Luke's Medical Hospital. Ma, kamusta na raw po? Ano raw pong sanhin ng pagkawala ng malay ni Papa? Tanong kagad ni Yuna sa ina. Nanghihina namang nilingan ng ginang ang anak na humahangos. Kailangan ng opera ng Papa niyo. Mahina ng kanyang puso at ang sabi ng doktor, kailangan ng palitan ng mas masigla at mas malakas. Tumulo ang luha sa mga mata ni Yula habang ikinikwento sa mga anak ang mga sinabi ng doktor kani-kanina lang. Kailangan natin ng malaking halaga upang maisagawa ng operasyon. Pumayag ako ang kaso hindi naman maipasok-pasok sa operating room ang papa nyo dahil wala tayong sapat na pera. Ano nang gagawin natin mga anak? Humagulgol na ito kaya naman niyakap na ito ni Yuna at Jadon. May ipon ako dito ma. Hindi man po kalakihan pero baka makatulong na rin po ito. Kunin na rin po natin yung pera ng kainan maging ang savings ng pamilya natin. Hindi bali nang maubos tayo. Huwag lang tayong malagasan ng isang taong mahalaga sa atin. Matatag na wika ni Yuna. Isabay niyo na rin pong para sa tuition ko ate. Suwestyon naman ni Jadon. Ang kaso ay mariin yung tinutulan ni Yuna. Hindi Jadon. Kailangan makabayad ka sa universidad nyo. Malaki ang pangarap ko para sa iyo bunso. Kaya't hayaan mong si ate nang sumagot sa lahat ng kakailanganin dito.
Ilang segundo pa ang lumipas bago sila binalikan ng doktor na siyang mag-oopera kay Marco. Pinapirma muna sila nito bago isagawa ang operasyon. Halos 1/4 lang ang naibigay nila. Kulang-kulang pa nga yun. Ma, aalis lang po muna ako. Kailangan ko humanap ng pera eh. Huwag niyo pong iiwan si Papa na mag-isa rito ha. Ani Yuna. Yumakap siya sa nangangambang ina at kapatid bago lumabas ng ospital. Lord, tulungan niyo po si Papa na maipanalo ang laban niya. Minabuti niyang bumalik sa kanila dahil naiwan niya ang kanyang cellphone. Pagka-uwi ay sumalubong kagad sa kanyang nakapamulsang binata. Pasensya ka na, Sir, pero hindi kita mai-entertain ngayon eh dahil may nangyari sa haligi ng tahanan namin. Hindi ako narito para dyan. Ikaw ang sadya ko at hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Kailangan ko ng magiging asawa sa papel. I need you for my peace of mind. 5 milyon. Pumayag ka lang. Deretsahang alok ni Liam. Sinasamantala niya ang pagkakataon ng hindi sa kanya mawala ang dalaga. Ano? Hibang ka ba? Kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Excuse me. Handa na sanang umalis si Liam nang pigilan siya ng dalaga. Lihim ang ngiting tagumpay na sumilay sa kanyang labi dahil inaasahan na niyang pipigilan siya ng dalaga. Dahil hindi biro ang halaga ng ino-offer niya. Isa pa'y kailangan nito yon. Papayag na ako sa isang kondisyon. Name it. Kailangan ko ng kalahati ng pera. Sumama ka sa akin. Pinangunahan ni Liam ang paglalakad. Sumunod naman kagad si Yuna sa kanya. Pagpasok sa mansyon ay naghintay na lamang ang dalaga sa malawak na salas. Hindi niya magawang mamangha sa ganda ng pagkakadesenyo ng malaking bahay. Dahil binabalot siya ng takot at labis-labis na pag-aalala. Lord, pakiusap po. Iligtas niyo pong haligi namin. Maging matagumpay po sana ang operasyon. Piping dasal niya. Nagulat pa siya sa biglang pagsulpot ni Liam. Here, kumpleto na yan. 5 milyon para sa magiging papel mo sa buhay ko. Bruskong anito at tamad na iniabot ang kabayaran sa magiging serbisyo nito sa kanya. Kinuha ni Yuna ang makapal na sobre. Nanginginig pang ang kamay niya habang pinagmamasa ng malaking halaga ng pera. Dahil ngayon lamang siya nakahawak ng ganun sa tanang buhay niya. Tiningala niya si Liam. Sinalubong niya ang mga mata nitong walang kahit na anong emosyon. Salamat. Nauutal pa siya dala ng pinaghalong sayat ka ba? Hindi yan libre, kaya't walang rason para pasalamatan mo ko. Maupo ka muna at pirmahan mo ito. Sunod niyang ibinigay ang marriage contract. Basahin mo munang maigi bago mo pirmahan. Seryosong anya. Tango naman ang naging sagot ng dalaga bago kunin sa kanyang papel. Marriage contract? Oo. Bakit? Inaasahan mo bang sa simbahan tayo magpapakasal? Hindi naman. Nagulat lang ako dahil ang bilis. Isang pirma ko lang, Mrs. Matsunaga na ako. Mahinang anya tsaka ibinaba ang tingin sa hawak na papel. Dahan-dahan pang naging pag-upo niya bago basahin ang nilalaman ng hawak na kontrata. Isang sulya pa muna ang ginawa niya para sa binata bago pirmahan ang kontratang kasal. Heto, magpapaalam na rin ako dahil kailangan ako sa ospital. Hindi ako tatakbo. Pangako yan. Seryoso niyang sabi. Kahit naman tumakbo ka, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Seryosong sambit ni Liam. Alangan na lang na napangiti ang dalaga kasabay ng pagtayo nito. Hintayin mo ako sa labas. Ihahatid na kita. Magpapalit lang ako. Anito't nagtungo sa silid. Naiwan namang napapabuntong hininga si Yuna. Hindi man handa at binabalot ng takot sa pinasok ay kailangan niyang tatagan, lalo't buhay ng kanyang amang nakasalalay. Let's go! Napaigtad pang dalaga sa biglang pagsulpot ng binata. Palibhasa'y lumilipad ang isipan niya, kaya't hindi niya napansin ang pagbalik nito. Nauna na si Liam na agad niya namang sinundan. Tahimik lang ang dalaga hanggang sa makarating sila sa ospital. Papaanong bayad na ang kulang natin para sa operasyon ng tatay niyo? Anong ginawa mo, Yuna? Gulat ang ginang sa anunsyo ng doktor na wala umanong problema sa bill dahil paid na ito. Ma, may ginawa po ako. Pumirma po ako sa marriage contract namin ni Liam Matsunaga.
Nangangatal ang boses na sagot niya. Ano? At sino namang Poncio Pilatong yan? Yuna Park Jimenez. Mataas ang boses na tanong ng ina sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi at humihingi ng tawad ang uri ng tinging ibinibigay sa ina. Ay nako, pasaway ka. Sa tingin mo ba basta-basta lang ang pinasok mo? Nagkaroon ka ng instant asawa dahil dyan sa desisyon mo. Ay nako, ibalik mo na yung pera. Pagsisikapan na lang natin ibalik ang pinambayad mo rito sa ospital. Ma, hindi po pwede. Putol niya. Makukulong po ako kapag ginawa kong utos niyo. Pasensya na po pero mas importante sa akin si Itay kaysa sa kalayaan ko. Aarte lamang po ako. Pagkatapos naman ito ay makakawala na ako. Papaano kung mahulog ka ron? Papaano ka, Aber? Hindi naman po yun mangyayari. At papaano mo naman nasabi? Nakikita mo ba ang mangyayari? Ay, bahala ka. Matanda ka na. Basta't wag ko lang makikitang iiyak-iyak ka dahil ikaw lang tong nagmamahal. Anang ginang kapag ko ay pumasok na sa ICU kung saan naroroon ang asawa. Pagbugan na lang ng hangin ang nagawa ni Yuna. Minabuti niya nang lumabas dahil naghihintay sa kanya doon si Liam. May usapan sila nang pagkatapos niya magbayad sa ospital ay dadalhin siya nito sa mall para bilhan ng mga maaayos na damit. Kailangan pa ba akong ayusan? Maayos naman ako ah. Nasa harap sila ng isang salon. At sa totoo lang ay kanina pa siyang nangangalay dahil sa dami ng mga dresses at estileto na binili ni Liam para sa kanya. Hindi ka mukhang tao sa itsura mo. Kailangang maayusan ka. Seryoso lang na saad ni Liam tsaka siya marahang tinulak papasok. Gawin niyong tao ang isang yan. Utos nito sa binabaing staff ng salon. Yes sir, kami na pong bahala kay ma'am. Malawak ang ngiti nito sa labi. Let's go ma'am. Iginiya nito si Yuna paupo sa VIP chair ng salon na yon. Kabi-kabilaan ang tumatrabaho sa kamay, paa, buhok at sa mukha ni Yuna. Napapahikab na lang talaga siya sa dami ng ginawa sa kanya. Minsan pa nga'y nakakatulugan niya na. Hayan, tapos na. You look gorgeous. Pumalakpak ang binabae matapos ang pag-aayos sa kanilang VIP client na si Yuna. Alang ang ngiti naman ang sumilay sa labi ng dalaga. Tikhim yun ang bruskong binatang nakasandal sa pader ng salon na yon. Saglit nitong sinulyapan ng dalaga. Kasunod ang pagsulyap nito sa suot na relos. Tayo na riyan. Mag-ahanap pa tayo ng susuot mo para sa wedding photo. Mapagmandong utos ni Liam. Tsaka lumabas. Nakaagad namang sinunda ng dalaga. Bakit pa ba kailangan ng photo? Akala ko ba okay na yung pirmahan lang? Halos tumakbo na si Yuna habang sumusunod kay Liam dahil ang lalaki ng lakad nito. Palibhasa'y mahahaba ang bias samantalang sa kanya'y maiksi lamang. Saan ka nakakita ng mag-asawa na wala man lang wedding photo? Inis na tura nito. Napapasibakol naman tuloy ang mukha ng dalaga. Narating nila ang isang butik. Pinagtulakan naman uli ng binatang dalaga doon hanggang sa makapili. Okay ma'am, sir. Bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3, smile. Anang photographer. Namilog na lamang ang mga mata ni Yuna sa biglaang pagkabig sa kanya ni Liam at sa walang paalam na pag-angkin nito sa birhen niyang mga labi. Perfect. Pahintay na lang sir at ma'am sa photos po ninyo. Mga 2 to 3 minutes lang po ito. Malawak ang ngiti sa labi ng lalaki. Natuod ka na dyan. Huwag mong sabihing first kiss mo ko. Kaswal lang nasaad ni Liam. Prente pa itong naupo sa upuang naroroon. Sira ulo ka. First kiss ko talaga yun. Ay, buti sana kung sa taong gusto ko talaga nang galing yung unang halik ko eh. Kaso sa'yo pa. Salubong na salubong ang kilay ni Yuna. Wala naman kasi sa usapan nila kung ano pa mang liban sa pag-arte nila kapag nasa harap na sila ng mga magulang ng binata. You should thank me dahil expensive ang halik ko. Inaasam-asam to ng marami. Mayabang na wika ni Liam. Hindi ko naman alam na may bagyo pala ngayon. Umabot ng signal number 5 ang bagyong Liam. Napapairap na lang si Yuna. Tinalikuran niya ng asawa sa papel
At saka nagmarcha palabas ng pinasukan nilang mall. Tapos naman na ang kailangan nilang mga gawin doon. Nilingon niya pa munang nasa likuran at nang masiguradong walang Liam na nakasunod, ay kinuha niya ang cellphone sa sukbit na bag, tsaka tinawagan ng ina. Ma, kamusta po? Successful anak. Maghihintay na lamang tayo na magising ang papa mo. Salamat sa Diyos at salamat sa iyo anak. Mangiyak-ngiyak na imporma ng ina sa kanya. Galak niya namang nasapo ang dibdib. Akma pa lang sana siyang sasagot nang marinig ang papalapit na yabag. Ama, sandali lang po muna. Pupunta na lang po ako dyan. May askasuhin lang po ako muna. Bye ma, I love you po. Huwag niyo pong iiwan si papa dyan ha. Hindi niya na hinintay na makasagot pa ang ina. Basta niya na lang ibinaba ang tawag. Tsaka yun ibinalik sa bagat. Pilit ang ngiting hinarap ang binata. Early in the morning ay kailangan natin bumiyahe pa Maynila. Mom wants to meet you ASAP. Ha? Pero bakit naman ang aga? Hindi pa ako pwedeng umalis na. Hindi na natuloy ang dapat pa niyang sasabihin nang idikit ni Liam ang hintuturo sa kanyang labi. Inis niya na lang na inalis ang daliri nito. Tsaka pinahid ang labi ng sariling palad. You just need to stand by my side and pretend that you and I are deadly in love. That's it. Kapag napaniwala na natin si Mom, pwede ka nang bumalik rito. And just to remind you, Mrs. Matsunaga, that you're already fully paid. Hindi ka pwedeng umatras, ni ang umangal. Napapahalukip-kip na pagpapaalala nito sa kanya. Malalim ang paghingang kanyang ginawa bago sinalubong ang magandang pares ng mga mata ng asawa. Okay, fine. Pero magpapaalam muna ako sa kapatid at mama ko. Tapos naman na siguro kaya't magpapaalam na ako. Akma niya na sanang tatalikuran si Liam nang pigilan siya nito sa braso. We're not yet done. Kailangan ma-memorize mo ang wants and needs ko. Hindi ka po pwedeng humarap kay Mom na strangers tayo. Tsk, you're not using your brain. Naiiling nitong sabi. Umawang naman ang labi ni Yuna. Nainis siya kaya't pinamewangan niya si Liam. FYI ha, ginagamit kong utak ko. Ikaw yata to hindi eh. At saka kahit yata wala ng rehearsal ay nakabis ako na kagad ang ugali mo. Hambog ka, demanding at mahangin. Napapalatak na saad ng dalaga, dala ng inis. Did anyone tells you that you look like a tiny little dragon? Naiinis sa saad ni Liam. Naaliw siyang bigla sa tabil ng dila ng asawa. Mukhang hindi na magiging boring ang buhay niya. Tse! Kinalkal ni Yuna ang bag, tsaka ibinigay ang piso kay Liam. O hayan piso, kausapin mo. Anya, tsaka tuluyang nagmarat siya palayo. Wala siyang oras para makipagbardagulan sa lalaki. Gusto niyang ubusin ang oras sa araw na ito kasama ang pamilya bago man lang pumunta ng Maynila. Naiiling na lang na sinundan ni Liam ang tingin ng papalayong asawa. She's cute though. Naisatinig niya. At maganda rin ha? Damit Tyrone. Gulat ang naging reaksyon niya dahil sa biglaang pagsulpat ng kaibigan/secretary. You finally found your Maria Clara 2024 Ida. Nice choice, Sir Liam Matsunaga. Tatangu-tangong komento ni Tyrone. Oh come on, shut up. I'm just using her nang matahimik na si Mom. Mariing wika niya tsaka naglakad patungo sa nakapark na sasakyan. Sumunod naman kagad sa kanya si Tyrone dahil makikisabay na ito. For now, papaano kapag nahulog ka kay Mrs. Little Tiny Dragon? Patuloy pa rin ni Tyrone. Walang planong tantanan ng kaibigan. Wala naman sila sa trabaho kaya't malakas ang loob na usasain ng kaibigan. None of your business, Tyrone. Iritadong sabi ni Liam. Tsaka binuksan ang radyo ng sasakyan at malakas yung pinatugtog. Natatawa na lang ang kaibigang nasa tabi habang siya iiling-iling. Sa kabilang banda, nangingiwi si Liza matapos ditong ikwento ni Yuna ang lahat ng mga nangyari. Sure ka na ba talaga dyan? Wala nang atrasan yan, be? Wala na akong choice, Lisa. Alangan namang hayaan ko lang si Papa na maghirap sa ospital. Hindi kaya na konsensya ko yun. Kaya ako na mismo nagdesisyon ora mismo.
Paano kapag na-inlove ka ron? Paano ka? Makakaya mo ba na kapag tapos na siyang gamitin ka, basta ka na lang niyang itatapon? Hindi ako mahuhulog. Trabaho ang palagi kong iisipin. Hindi ko kailanman paiirali ng puso ko. Matatag niyang sabi tsaka isinilid sa bag ang mga gamit na binili para sa kanya ni Liam. Rinig niya ang pagbuga ni Lisa ng hangin. Alam niya namang nag-aalala lang ito, ngunit kahit ano pang advice ay hindi na magbabago pa ang desisyong ginawa niya. Magiging asawa siya ni Liam upang maging maayos ang buhay nila ng kanilang pamilya, lalo na ng kanyang ama. Dumating ang umaga kung kailan sila aalis. Nagpaalam na si Yuna sa ina't kapatid, pati na sa kaibigan. Hey, kanina ka pang tahimik ah. Punan ni Liam. Kasalukuyan silang patungo ng Maynila. Si Tyrone ang kanilang driver na pasimpleng sumusulyap at nakikinig sa kanila. Nire-ready ko lang ang sarili ko. Tipid niyang sagot. Ready para saan? Kunot noong tanong nito. Taimtim na akong humihingi ng tawad sa kanya dahil magsisinungaling ako sa unang pagkakataon para naman maging sulit ang perang binayad mo. Sana lang pagtapos nito, tantanan mo na ako. Seryosong anya tsaka itinuon ang mga mata sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi naman na umimik pa ang binata. Nagkatinginan pa ito at ang binatang nagmamaneho sa salamin ng sasakyan bago niya ipinikit ang mga mata. Hapon na rin ang makarating sila ng Maynila. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Doña Rebecca sa nag-iisang anak at sa dalagang kasama nito. Glad to finally meet you, Iha. Iginiya ni Rebecca ang kinagigiliwang daughter-in-law sa malawak na living room ng mansyon upang doon ay maupo. Matagal ko nang inaasam ang isang katulad mo, Iha. Huwag ka sanang magsasawa sa anak ko, ha? Bigyan niyo kagad ako ng apo. Nangingiting saad nito. Lihim namang naumid si Yuna, habang si Tyrone ay ngingiti-ngiti samantalang si Liam ay prente lang na naupo sa tabi ng asawa. We're still enjoying our married life without a kiddo, Mom. Saad ni Liam. Hindi masasabing pamilya kung wala kayong anak. Ano ka ba naman? At saka pwede nyo na rin namang i-enjoy ang buhay mag-asawa nyo kahit may anak na kayo. Nandito ako. Ako ang mag-aalaga sa apo ko habang kayo naman ay bahala na sa mga gusto nyong gawin. Pahayag ni Rebecca. Gusto ko ng apo. Abay kay laki-laki ng bahay natin eh. Kapag wala kayo, ay ako lang naiiwan kasama ang mga kasambahay. Nalulungkot ako't naiinggit na ako sa mga amigas ko na meron ng mga apo. Sa aming tatlo, ako na lang ang walang apo. Abay, wag mo namang ipagkait yun sa akin, Liam. Dagdag pa nito. Nahilot na lang ni Liam ang sentido, habang si Yuna ay alanganing ngumiti. We'll work on it, Mom. Anas ni Liam. Pinandilatan naman siya ni Yuna dahil wala naman yun sa usapan nila. You're my wife. Walang tono na pagpapaalala ni Liam sa asawa. Mas lalo namang lumaki ang mga mata ni Yuna. Umangat pa ang sulok ng kanyang labi at nagbabantang nag-iwan ng tingin bago ibalik sa sopistikadang ginang. Huwag niyong tagalan. Ginagap ni Rebecca ang kanyang kamay tsaka yun marahang hinaplos at pinisil-pisil. Susubukan po namin, tita, na makabuo po agad. Kabado pang sambit niya. It's mommy, not tita. Pagtatama nito sa kanya, she genuinely smiled. Sige po, mommy. Anya, marami pang naging pag-uusap bago magpaalam si Liam. Isinama na nito ang asawa dahil kapag hindi, ay baka kung ano-ano pang itanong ng kanyang ina rito. Bakit mo naman sinabing pagtatrabahuhan natin ng paggawa ng anak? Sira ulo ka ba? Wala sa usapan yun ah. Ni wala nga sa kontrata. Iiwan kita dito mismo kapag ipinilit mo mga sinasabi mo kanina. Hindi niya na kayang pigilan pa ang inis. Nasa ground floor sila ng kumpanya kung saan si Liam ang CEO. Mariing na ipikit ni Liam ang mga mata bago hinarap si Yuna. Let me just remind you that your job is to obey me. Nasa kontrata natin na kailangan mong mapaniwala si Mom. Unang subok mo palang nagrereklamo ka na? Inis na turan niya.
Hindi sa nagrereklamo ako. Ang sakin lang naman Mr. Liam, umaasa na sa atin yung nanay mo. Paano pala yun? Aasa lang siya sa wala? What do you wanna do? Natural lang na hingin yun ni mommy. Mag-asawa tayo, di ba? Sa papel. Pagkatama niya. Sumabay ka na lang sa Agos. Yun lang at tumalikod na si Liam. Tsaka nagmarcha palayo sa natangan na lang na asawa. Problema nun, bipolar ba yung amo mo? Tanong niya kay Tyrone na nasa likod niya. Yeah. Tipid lang itong sagot tsaka sumunod na kay Liam. Mag-amo ang talaga. Naisatinig niya na lang tsaka sumunod na sa dalawa. Pagpasok sa opisina ay prente lang na naupo sa isang L-shaped sofa si Yuna. Tahimik na inililibot ang mga mata sa paligid ng malawak at magarang opisina ng CEO. Eyes on me, wife. Mapagmandong utos ni Liam sa kanya. Umawang naman ang labi niya nang sa pagtingin niya rito ay nakatitig na ito sa kanya. Naituro niya pang sarili. Bakit naman kita titignan? At saka wala ang mami mo para umarte tayo. Nagtatakang saad niya. Kailangan sanayin kita. Hindi pwede na para tayong estranghero sa isa't isa. Use your brain. Masungit na paliwanag nito sa kanya. Oo na. Ano naman palang itatawag ko sa'yo? Tanong niya. Bahala ka. Sagot nito siya ibinalik ang atensyon sa mga pinipirmahan. Saglit namang nag-isip si Yuna. Hubby? Anyang ikinatigil ni Liam. Nabitin pang pagpirma nito matapos niyang sabihin yon. Okay naman na siguro yun, ano? Tanong niya. Tumikhim si Liam at tipid lang na tumango sa kanya. Natapos ng maghapon. Pinauna ni Liam si Tyrone habang sila ni Yuna ay huminto sa isang kanto kung saan merong nagtitinda ng mga tusok-tusok. Anong gagawin natin dito? Salubong ang kilay at halos hindi maipintang mukha ni Liam nang sabihin ni Yuna na huminto sila sa harapan ng nagtitinda ng mga tusok-tusok. Ano pa ba? Di bibili niya mga tusok-tusok na yan. Masarap na, mura pa. Alika baba tayo. Ililibre kita nang lumamig naman yung ulo mo na palagi na lang mainit. Magiliw niyang sabi tsaka pinangunahan ang pagbaba. Umikot siya't kinatok ang bintana ng kotse. Tara na! Ayan niya rito. Napipilitan na lang na bumaba si Liam at nagpahila na lang sa asawa. Anong gusto mong kainin? Tanong niya. Kumuha siya ng 2 lagayan at pantusok. Malinis ba yung mga yan? Mahinang tanong ni Liam sa kanya. Siyempre naman, bata pa lang ako kumakain na ako ng mga ganito. Kita mo naman healthy ako. Walang kahit na anong sakit. Kaya relax, di ka magkakadayariya dito. Kumpiyansa niyang sabi. Sandali ako na lang ang kukuha ng mga kakainin mo para sa'yo. Lahat na lang para matikman mo lahat. Ngiti niyang sabi tsaka kumuha na ng kwek-kwek, kikiam at iba pa. Oh heto, tikman mo. Promise masarap yan. Inilapit niya sa bibig ni Liam ang itinusok na kwek-kwek. Ang kaso, tinignan lang nitong ipinapatry niyang pagkain. Anong pagkain ba ito? Ngiwing tanong ni Liam sa kanya. Maliit siyang natawa. Kwek-kwek. Ay nako, palibhasa anak mayaman ka O ayan, tikman mo. Mas inilapit niya pang tinusok na kwek-kwek sa bibig ni Liam. Alangan na lang itong umangat nang isubo yun. Ay atat na naghintay sa magiging reaksyon nito si Yuna. Oh, anong lasa? Masarap hindi ba? Yeah. Napapatangong sagot ni Liam. Sabi sa'yo O ito pa. Sunod niyang ipinakain na yung kikiam. Natatawa na lang siya dahil halos ubusin nitong paninda ng Alena kasi simula pa lang magluto. Tsaka lang sila dun umalis ang mabusog at mag-abot ng 5,000 si Liam sa nagagalak na ale. I didn't expect na masarap pala mga pagkaing tusok-tusok. Lalo na yung kulay orange. What do you call that thing again? Kwek-kwek. Itlog ng pugo ang nasa loob ng orange na harina. Yung orange na yun, food color lang yun. Natatawang paliwanag niya. Tatangu-tangu naman si Liam. May nadaanan pa silang nagtitinda ng dirty ice cream. Kaya't bumili na rin sila doon. Dapat ay treat ni Yuna ang kaso. Si Liam,
Palagi siyang inuunahan sa pag-abot ng bayad. Nag-enjoy ako. Thanks, wife. Ginulo ni Liam ang kanyang buhok nang nasa harapan na sila ng mansyon. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan at hindi pa bumababa. Maliit na bagay, ngiting Anya. Labas na siguro tayo? Yeah. Nakamot na lang ni Liam ang batok nang mapagtantong napako ng ilang minutong mga mata niya sa maamong mukha ng asawa. Nauna na itong bumaba. Sumunod na lang siya't nang makalapit dito'y kinabig niya ito. Hindi naman nagprotesta si Yuna, lalo't pababa ng hagdan si Rebecca. Ang saya niyo ah, may nangyari ba? Malisyosang tanong ni Rebecca sa dalawa. Natawa ito ng kamuti ng anak ang kilay. Oh, sorry. Otot lang talaga ako. By the way, kumain na ba kayo? Tanong nito kapag kuwan. Nagkatingin na naman sila Liam at Yuna. Yes, kumain na kami sa labas, Mom. Medyo napagod nga kami, kaya't magpapaalam na kami. Hindi na ni Liam hinintay na makasagot pa ang ina. Dahil sigurado niya nga haba pa ang usapan. Hinila niya na si Yuna patungo sa kanyang silid. Naiwan namang nakangiti si Rebecca. Itinaas nito ang hawak na cellphone, tsaka kinontak ang mga amiga upang ikwentong masayang balita patungkol sa kanyang panganay. Dito ako matutulog? Kamot ulong tanong ni Yuna pagkarating nila sa kwarto ni Liam. Inilibot niya pa ang mga mata sa kwarto nito, na kasing laki na halos ng bahay nila. Ang laki at ang aliwalas. Yes, mag-asawa tayo sa papel, hindi ba? But don't worry, dahil hindi tayo magtatabi. Doon ka sa sofa. Turo nito sa sofa na nasa gitna. Oh, okay. Tumango na lang siya't agad nang nagpunta sa sofa na itinuro ni Liam. Kung tutuusin ay malaki na ang sofa para sa kanya, kaya't magiging komportable ang tulog niya. Ang kaso, nang saktong paghiga niya bigla namang kumatok ang ina ni Liam, kaya't siya'y dali-daling lumipat sa kama. Andyan yung mami mo. Impit niyang sabi ng kalabitin si Liam na nakasandal sa headboard ng kama habang may hawak na makapal na libro. Alam mo pala, edi sumagot ka. No need to do that. Papasok siya rito para tingnan tayo, kaya mas maiging yumakap ka sa akin at umaktong tulog. Kampante lang na saad ni Liam. Aangal pa sana siya nang biglang marinig ang pagbukas ng pinto, kaya't mabilis siyang yumakap kay Liam. Tsaka umaktong tulog. Lihim na lang na napangiti ang lalaki dahil pilit na pilit ang pagkakapikit ng mga mata ni Yuna. Mukhang napagod ang asawa mo dahil nakatulog agad ah. Sayang naman, aayain ko sanang magtsaa kami. Nakanguso nitong sabi. Mom, it's late. Matulog na rin kayo. Please lock the door before you leave. Seryoso niya lang nasabi. Iba naman ang naging kahulugan nun kay Rebecca, kaya't agad-agad na tumango. Okay, good night my dear and handsome na anak. Kumaway-kaway na ito't malalaki ang hakbang na lumabas. Ngunit bago lumabas ay nginitian pa nitong anak, tsaka inilak ang pinto. Naiiling na lang si Liam. Mom is gone. Pwede ka nang magmulat ng mga mata mo. Anya. Mabilis namang nagmulat si Yuna at animoy na kuryente nang kumalas siya. Sorry. Hinging pa umanhin ni Yuna nang makababa ng kama. No need. Take a rest, wife. Thank you, hubby. Pagkasabi na'y nakagat niya ang ibabang labi at mabilis na bumalik sa sofa. Tsaka doon pilit na ipinagpapahingang napagod na katawan sa maghapong pagsunod sa paruot paritong CEO ng isang malaking kumpanya ng Asia. Kinaumagahan ay naunang bumangon si Yuna. Hinayaan niya lang si Liam na matulog pa dahil maaga pa naman. Napalo niya pa ang ulo nang mapagtantong tinititigan niya ito habang nakasandal sa sofa. Matapos bumangon. Ipinilig niya ang ulo tsaka tumayo at pumasok na sa banyo upang magmumog at maghilamos. At dahil sanay na kumilos ang maaga, ay tumulong ito sa mga katulong. Pinipigilan siya kaso ayaw paawat, kaya't hinayaan na lamang. Pinipigilan pa siya ang kaso ayaw paawat, kaya't hinayaan na lang niya. Nadatnan pa siya doon ni Rebecca na agad-agad siyang pinuri dahil sa marami siyang alam pagdating sa kusina.
Lumipas na rin ang mahigit 1 buwan. Hindi na gaanong nagsusungit si Liam. Sweet na ito at gentleman. Palaging inaalam ang ginagawa ng asawa kapag hindi ito kasama sa kumpanya. Ni hindi na sila nagkakailangan kapag magkasama sa isang kwarto. Ngunit ang setup ay ganun pa rin. Naiba lamang matapos ang 1 linggo. Si Liam na ang nasa sofa, habang si Yuna ay natutulog naman sa malambot at malawak na kama ng asawa. Good morning! Nakangiting bati ni Liam pagbaba niya sa hapagkainan isang umaga. Good morning din, iho! Mukhang maganda ang gising natin ngayon Puna ni Doña Rebecca sa panganay na anak. Maganda talaga, ma'am. Nakangiti at makahulugang sagot niya sa ina, tsaka sinulya pa ng asawa. Namumula ang mukhang napayuko na lang si Yuna sa pinggang puno ng pagkain na ang ginang pang naglagay ng sa ganon, magkaroon naman daw siya ng konting taba sa katawan. Oh, I see! Nakangiting tumangu-tango ang nasisiyahang si Rebecca. Makahulugan pa itong tumingin kay Yuna, kahit hindi iyon nakikita ng dalaga. Tumikhim ang ginang bago ibaling ang tingin sa anak. Siya nga pala, iho. Kailan niyo ba talaga ako planong bigyan ng apo? Abay, magdadalawang buwan na kayong nagsasama pero wala pa rin kayong nabubuo. Tanong ni Rebecca na nagpasamid sa katabing dalaga. Naku, iha, maghinay-hinay ka naman. Inabutan nito ng tubig si Yuna at hinagod-hagod sa likod. Tumikhim naman si Liam upang kunin ang atensyon ng kanyang ina. We're still working on it, Mom. Pilyo ang ngiting nakaukit ngayon sa labi ni Liam. Palagi na lang ganyan ang sagot mo. Naiiling na saad ni Doña Rebecca, tsaka ibinalik ang atensyon sa pagkain. Halos sumabog naman ang pisngi ni Yuna sa sobrang pamumula. Naroroon na naman tuloy ang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang dibdib. Ni hindi niya na magawang kumain ng maayos, lalo pat ramdam niya ang mga mata ni Liam na nakatitig sa kanya. Matapos nilang kumain ay inaya siya ni Liam na maglakad-lakad. 1 buong linggo kasi itong nakatutok lamang sa trabaho kaya ito bumabawi ngayon. Namimiss mo na ba sila? Untag ni Liam sa asawang kanina pang tahimik. Nakaupo na sila ngayon sa isang bench at pinanonood ang mga batang naglalaro. Walang araw na nagdadaan na hindi ko sila namimiss. Pero naiibsan naman kapag nakakausap ko na sila. Sagot ni Yuna at tipid ng ngiti ang iginawad sa kanya. 1 week ang leave ko sa trabaho. Umuwi tayo sa inyo. Wika niyang ikinabilog ng mga mata ni Yuna. Natawa siya at pinisilang ilong nito dahil sa cute nitong ekspresyon. Salamat! Salamat, Liam! Sinserong pasasalamat niya. Matamis na ngiti naman ang iginanti ni Liam hanggang sa iyain siya nitong bumili ng ice cream sa naglalako nito. Naging habit na nilang pareho ang pagbili ng sorbetes kapag meron silang nakikitang nagtitinda. Natapos muli ang maghapon ng masaya. Ngunit hindi ni Yuna maitatago ang lungkot sa tuwing mag-isa lamang siyang nagpapahinga sa malawak na kwarto ng asawa. Merong event na dinaluhan si Liam at ang ina nito. At dahil hindi pwedeng hindi doon dumalo ang mag-ina, ay naiwan siyang walang kasama kung hindi ang mga katulong lamang na naroroon sa ibaba. Minabuti niyang hindi dumalo sa nasabing event dahil sa biglang pagsama ng kanyang pakiramdam. Hindi siya dinadalaw ng antok, kaya't minabuti niyang tawagan ng ina. Nasa mabuting kalagayan naman daw ang kanyang ama. Ma, namimiss ko na po kayo. Bungad niya kagad. Hindi niya man gustong iparamdam ang nadaramang kalungkutan. Ang kaso ay taksil ang kanyang puso. Rinig niya ang paghinga ng malalim ng kanyang ina. Alam nitong may iba siyang iniisip. Kung ano man ang inaalala mo, maaayos din yan, anak. Maniwala ka sa akin. Ang sabi nito. Hindi umimik si Yuna. Nanatiling nakatingin lang siya sa madilim na langit. Ni wala siyang makita ni isang bituin doon na mas lalong nagbigay lungkot sa tahimik niyang gabi. O siya, sige na anak. Lumalalim ng gabi. Alam kong maaga ka pang gigising bukas upang ipaghanda ng almusal ang asawa mo. Matutulog na ako, ha? Tulog na nga pala ang papa't kapatid mo. Lagi kang mag-iingat dyan. Miss na miss ka na rin namin.
Anito nang hindi na siya nagsalita. Sige po ma, matutulog na rin po ako. Good night po. Paalam niya sa ina't pinatay na ang kanyang cellphone. Nabawasan man ng konti ang kanyang mga alalahanin matapos makausap ang ina, ay hindi pa rin maitatangging nalilito pa rin ang puso't isip niya. Walang sinasabi si Liam. Ayaw niyang masaktan kaya't pilit niyang sinusupil ang bigla nilang umusbong na damdamin. Hinagod ng kanyang mga mata ang walang hanggang kadiliman ng paligid. Kinapa niyang sariling dibdib. Gustong-gusto niya na naroroon lalo na kapag kasama ang asawa, pati na ang mabait nitong ina. Parang hindi na niya kakayanin pang umalis sa lugar na yon. It really occupies a space in her heart, even the people living there. Kahit pa ba sabihing nagpapanggap lamang sila na gustuhan niya ng lugar, lalo na ang mga nakakasama. Pero wala pa rin kasiguradahan ng lahat ng nangyayari sa kanya, sa kanila ni Liam. She doesn't even know of whom she is in his life, and it scares her, lalo't wala itong sinasabi. Ni wala ngang kinaklaro. Napapabuntong hininga siya. Is there something bothering you, wife? Tanong ng isang tinig na nagpapitlag sa kanya. Subalit kilalang kilala niya ang may-ari ng tinig na yon, kahit hindi niya ito lingunin. Mabilis ang ginawa niyang pagharap kay Liam. Nasa may likuran na niya ito at hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya. Their eyes met at hindi niya nagawang itago sa likod ng mga iyon ang pangambang kanina pang bumabagabag sa sarili. May problema ba? May hindi ka ba sinasabi? Tanong ni Liam sa kanya nang makita niya na ang pangamba sa kanyang mga mata. Ilang beses na ni Liam nakikitang ganun si Yuna. And for some reason, it hurts him. Ayaw niyang nakikitang nalulungkot o nasasaktan ito dahil parang pinipiga ang puso niya. Tumaas ang kamay niya upang hawiin ang ilang hibla ng buhok na tumatama sa magandang mukha nito. Ang kaso ay umiwas ito na tila ba napaso nang dumikit ang daliri niya sa malambot nitong pisngi. What's wrong? Nalilitong tanong niya sa asawa. Umiling si Yuna at pilit nang ngumiti kay Liam. Wala, wag mo kong alalahanin. Anya tsaka tumalikod. Muli niyang itinuon ang pansin sa kadiliman na tanaw mula sa harap ng bintana ng kwarto. Marahang humakbang palapit sa kanya si Liam. At maya-maya'y naramdaman niya mga bisig nitong pumulupot sa kanyang bewang. Ang init no'y nagbibigay init sa kanyang puso. Don't hesitate to tell me if something's happened. You're making me worried, wife. Kapag nakikita kitang ganyan. Paus na anas ni Liam. Masuyo siyang iniharap nito sa sarili. Then, he looked at her intently. Unti-unti nitong iniangat ang kanang kamay nito and slowly touched her face. Napapikit siya sa ginawa nitong yon. Nangulila siya sa asawa kahit na ilang oras pa lang naman itong nawala sa kanyang tabi. At ngayon, ramdam na ramdam niyang hindi na niya kakayanin pang mawalay rito. Ipinatong niya ang kamay sa kamay nitong nasa kanyang pisngi. Mahal niya si Liam. Yun ang totoo dahil yun ang sinisigaw ngayon ng kanyang puso. Umukit ang masayang ngiti sa labi ni Liam. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Sa nakalipas na mahigit isang buwan, the two of them were in good terms. Ni hindi si Yuna nagtatanong kung ano na ba sila. Kung nagpapanggap pa rin ba? O nagmamahala na. But he knew exactly what she feels. At kailangan na niyang linawin dito ang lahat, pati na ang kanyang tunay na nararamdaman. Nang nasa event siya kanina ay tanging si Yuna lang ang tumatakbo sa isip niya. Ni hindi man lang ito naalis ni isang segundo sa isipan niya. Naroroon ang presensya niya ngunit ang isip niya nasa asawa. And this never happened to him before. Ni hindi siya excited umuwi ngunit nang dumating si Yuna, halos ilagay niya na sa dapat na oras ng uwian ng kamay ng orasan. Gustong-gusto niya nang matapos kagad ang trabaho para makauwi na at para makita ito. Because every time he sees her, para bang wala na siyang dapat pang ikabahala pa. Nawawala ang lahat ng isipin sa trabaho. Binigyan ito ng kulay ang mapanglaw niyang buhay. She makes him smile just by thinking of her. She makes him worried and even makes him miss her terribly. At pakiramdam niya,
Mababaliw siya kapag hindi niya ito nakita. She changed him completely in a different way. Pilit niyang kinakapa ang sariling damdamin until he found out the answer. He's in love with her. He's in love with her wife. And he will go crazy if she can't be with her forever. Tinitigan niyang nangungusap nitong mga mata. Tila naman hinihigop nun ang kanyang sarili palapit dito. Unti-unti niyang ibinaba ang sariling ulo at dahan-dahang inangkin ang mga labi nito. And just like before nung haggan niya ito sa photoshoot nila, nawawala siya sa katinoan sa tuwing matitikman niyang matatamis na labi ng asawa. Naramdaman niyang natigilan to bahagya hanggang sa maya-maya pa ay tumutugon na rin ito. Ipinilupot nito mga braso sa kanyang batok and he responded with his kisses with the same intensity. Napaungol si Liam sa ginawa nitong yun. Maingat niya itong binuhat at marahang dinala sa malambot niyang kama. Nang makarating doon, ay marahan niya itong ibinaba sa kanyang kama. Bahagya niyang inilayo ang ulo rito and looked into her eyes. Halo-halong damdamin ang nababasa niya roon, but the desire she felt was so powerful. Marahan niyang pinaraanan ng daliri ang gilid ng mukha nito. "Tell me to stop, wife." Paus niyang sambit habang pinapasadahan ng daliring mapupulang labi ng asawa. Unti-unti nang tinutubok ng apoy ang buo niyang pagkatao. At anumang sandali ay hindi na niya mapipigilan pa ang sarili. But Yuna doesn't have the power to do that. Instead, she slowly closed her eyes and pulled him closer. Handa na siyang ibigay ang sarili dito. Mahal niya ito at wala siyang pagsisisihan. And the next thing he knew, she quickly claimed his lips and gave them soft little bites in between sucking. Malakas siyang napaungol sa ginawa nitong yun. Ang natitirang katinoan sa isipan niya naglahong lahat. "Thank you for trusting me, wife. I love you." Mga salitang nagbigay init sa sulok ng mga mata ni Yuna. Matagal niyang inasam ang mga salitang yun mula sa iniibig na lalaki. "I love you too, Liam." Yumakap siya sa asawa at isiniksik ang sarili dito. Hinagkanhagan siya nito sa noo hanggang sa nakatulugan na niya ang masayang sandaling yun. Kinaumagahan ay mararahang haplos at halikang nagpangiti sa nagising na si Yuna. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata upang tignan ang bulto ng gwapong asawa. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, tsaka matamis sa kanyang ngumiti. "Good morning, my beautiful wife." Masuyo at puno ng lambing na bati ni Liam sa kanya. Pagkatapos ay ginawaran siya ng mabilis ngunit matamis na halik sa labi. "Good morning din, hubby." Namamaos na bati niya rin sa asawa. Then looked outside the glass door. "What time is it?" Tanong niya nang muli itong sulyapan. Hindi ito sumagot. Abala to sa ginagawa nito sa katawan niya. He's running his fingers smoothly on her shoulder blades na nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. At nang hindi na ito nakatiis, isang mabilis na halik ang iginawad nito ron na nasundan pa. At nasundan pa ulit. "Liam!" Nakikiliting saway nito rito. Pero ang asawa wala yatang balak tumigil. "I'm so addicted with your smell, wife." Paus niyang sabi sa pagitan ng kanilang matatamis na halik. "I'm sorry but I can't stop myself right now." Namumungay ang mga matang paghingi ni Liam sa kanya ng paumanhin. Then, he bent his head and claimed her lips again. "Hindi rin naman kita pipigilan," ani Yuna sa sarili. Because she was also too addicted to his other half. Kaya't nagpatangay na lang siya at buong pusong ibinigay muli ang sarili. At sa muli, ay muli siyang dinala nito sa dako paroon. And this time, it was less painful than she expected. Mabilis na nakapag-adjust ang katawan niya sa mga pananalakay ng mahal niyang asawa. Ilang beses pa ba nilang ginawa yun? Hindi niya na alam, ni hindi niya na nabilang. They didn't stop until both of them became restless at hanggang sa makatulog siyang muli. Nang magising siya, ay tirik na ang araw at wala na si Liam sa tabi niya. Mabilis siyang bumangon kahit medyo mabigat pa ang kanyang pakiramdam. Nagtataka pa siya nang makitang nakasuot na siya muli ng underwear niya.
Napangiti siya. May pagkabrusko man ng asawa pero para sa kanya, ito pa rin ang pinaka-gentleman na taong nakilala niya. Hinanap ng mga mata niya ang kanyang pantulog at nakita niya yon na maayos na nakatupi sa side table. Another sweet gesture of her husband. Hindi na siya nag-abala pang magsuot ng saplot. Tuloy-tuloy na siyang nagtungo sa banyo at naligo. Medyo gumaan na ang pakiramdam niya pagkatapos. Mabilis ang kanyang mga pagkilos at nagbihes. Pagharap niya sa salamin, hindi niya malilimot ang sinabi ng asawa kagabi bago ito makatulog. He said something na hindi niya aakalaing sasabihin ito sa kanya. And just like that, all of her worries were gone like a thin air. Hindi na siya mangangamba pa ngayon, lalo't pareho sila ng nararamdaman. Pinusod niya ang buhok at isinuot ang sapin sa paa bago bumaba. Wala siyang nadatnan doon kundi ang mga katulong. Gusto niyang umuwi ngayon. Hindi niya makontak si Liam. Marahil ay nasa meeting to. Sinasadya nitong palaging isilent ang cellphone kapag may sinasaradong proposal sa isang kliyente. Ang glowing naman natin ngayon. Yun ang unang bungad ni Liza. Salamat, ikaw rin. Sina mama nga pala. Kanina niya pang ginagala ang mga mata. Ang kaso'y hindi niya mahanap ang mga magulang, pati na ang kapatid. Araw naman ng linggo ngayon kaya't imposibleng magtrabaho ang pamilya niya. Tuwing linggo ang araw ng pahinga. Umalis sila kanina pa. Ibinilin lang nila sa akin tong bahay niyo pero aalis din ako. Siya nga pala yung kinahuhumalingan mo? Nagpapabalik-balik dito. Palagi kang hinahanap eh. Hindi ko naman masabi kung nasan ka at baka mabuko kayo. Ang sabi nung pumunta dito kanina, babalik at baka daw umuwi ka. Oh, speaking of the devil, andito na siya. Dahan-dahan siyang napalingon nang inginuso ni Liza ang lalaking nasa kanyang likuran. Hindi na siya nagtataka kung bakit wala na yung pinaghalong excitement at kaba kapag nakikita ang unang minahal dahil naibaling niya na ang buong atensyon sa asawa. Yuna! Lumapit ito't mahigpit siyang niyakap. Saan ka ba nagpupunta? Alalang-alala na ako sa iyo ah. Kulang na lang isuyurin kong buong lungsod natin mahanap ka lang. Huwag ka na nga alis please. John Rick. Sinikap niyang kumawala sa mahigpit na yakap nito. Baka kung anong isipin ni Nicole. At isa pa, may asawa. Get your hands off my wife if you want to stay alive. Nagbabantang saad ng lalaki ngayon nagpapabilis sa tibok ng puso ni Yuna. Liam, mahina niyang sambit. Kumawala siya kay John Rick upang harapin ang asawa. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata sa pangambang. Baka kung anong isipin sa kanya ng asawa. Ngunit lahat ay naglaho nang lumapit ito. Kasabay ng pagkabig sa kanya't pagdampi ng marahang halik sa kanyang noo. Ang bagal at ang torpe mo kasi. Naunahan ka na tuloy. Mag-asawa na sila kaya wala ka ng laban pa. Huwag ka nang gumawa pa ng eksena dahil may magaganap na proposal. Inakbayan ni Liza si John Rick at inilayo upang hindi makaistorbo. Kumalas si Liam at unti-unting lumuhod. Nagsilabasa na rin ang kanilang mga magulang. Nasalo na lamang ni Yuna ang bibig nang mabasa ang mga nakasulat na, "Will you marry me?" sa damit na suot ng kanilang mga pamilya at malapit na kaibigan. Yuna Park Jimenez Matsunaga, be with me until our last breath. Samahan mo akong tumanda. Be with me forever. For the first time ay naging emosyonal ang isang bruskong CEO na kilala sa pagiging malamig at istriktong boss. Yes, sasamahan kitang tumanda hanggang sa kahuli-hulihan. I love you. Bumagsak ang luha na dulot ng saya. Isinuot ni Liam ang singsing sa kanyang daliri at sa harap ng kanilang mga magulang ay buong puso niyang hinagka ng asawa. Kuya, tama na yan. Gutom na kami. Kanina ka pa dyan, abay hindi naman pagkain yung labi ng sister-in-law ko. Hindi na nakapagpigil pa si Giovanni. Nagra-rounds ito sa ospital kanina nang biglang tawagan ni Liam. Hindi pa ito nanananghalian kaya't pinutol ng dalawa dahil kanina pang nagwawala ang tiyan nito. Istorbo. Sambit na lamang ni Liam nang pakawalan ang labi ng asawa. I love you more, wife. Hinagka niya pa ang labi ng asawa bago nila pagsaluhan ang mga pagkaing nakahain. Bagaman merong nasasaktan, ay mas nangibabaw pa rin ang saya.
Dahil sa wakas ay natagpuan na ni Yuna ang tunay na pag-ibig na para sa kanya. Tahimik na umalis si John Rick at hindi na nagpakita pa. 3 buwang paghahanda ay tuluyan silang ikinasal sa simbahan. Ang isang marriage proposal ay nagkaroon ng magandang wakas. Biniyayaan sila ng 3 supling. Ang 3 ay pinalaki nilang merong malaking takot, paggalang at pagrespeto sa magulang, sa mga tao, lalong-lalo na sa itaas na siyang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa lahat. Wakas.